Greetings mga migs, welcome back sa Buhay na Salita TV. So ngayon pag-uusapan natin ay ang tungkol sa sakyant. So ito ay sa Buddhist tradition na naman at aalamin natin kung saan ba ito nagmula at kung para saan ba ito o paano ito nagagamit o saan ito ginagamit. So kung bago ka pa lang sa channel na ito, please tulungan niyo ako lumago ako YouTube channel. Please paki-subscribe po, paki-like ng video. And please don't forget to hit the notification bell para updated kayo sa ating mga future topics. So huwag natin patagalin, magpatuloy na tayo. So mga migs, ito po yung mga burdado na mga tao sa Thailand. So ang term sa kanilang burda ay sakyant. So kung dito sa Pilipinas meron tayong mga pintados, so gawin natin topic yan in the future. Sa ibang bansa naman, tulad ng Thailand, ay meron silang sakyant. So yun yung mga tattoo nila na mga iba't ibang disenyo at iba't ibang meaning. So ang mga meaning na yon o mga disenyo na yon ay nagmula sa yantra. Ang salitang yantra po ay mula yan sa tantric tradition ng mga Indian. So, mga specific na symbols o mga geometrical patterns na pinaniniwalaan na may mga angking galing o pwede siyang sapian ng mga spirit guides tulad ng mga tigers at iba pang disenyo ng mga sakyant. So, tulad, may nakita akong sakyant na Garuda. So, ibon na Garuda. So, yun yung gabay niya. So, yun yung spirit guide ng ganun na sakyan. So ang yantra po ay nagmula sa tantra. Tapos yung tantra po ay yan po ay tradisyon o relihiyon na nagmula sa bansang India. So na-improvise siya, inadapt siya ng mga Thai people at in-improvise siya. So meron ng nakahalong mga usal na mayroong high vibration frequency. Tapos meron din mga usal na invocation ng mga spirit guides. So tulad na niya Garuda at saka yung tiger. Yun yung kadalasan natin nakikita. Kasi nga sa mga kickboxer, mga Muay Thai fighter ng Thailand, yun yung mga tattoo nila. Kasi pinaniwalaan ng mga Thai people na pag nagpatato ka ng ganon, merong enerhiya mula sa master na nagtato sa'yo na sasapi sa katawan mo, na yun yung magbibigay lakas. So, tulad ng magpapatato ka gamit ang simbolo ng tigre. So habang tinatatuan ka, kapag tumatalab talaga sa iyo yung orasyon o kata ng monk o yung master, so mag-a-action ka rin na parang tigre. So ganun din mangyayari sa iyo. So parang sasapi talaga sa iyo ang spirit guide ng isang tigre. So ito yung message ko Baka gayahin na naman to ng mga Pinoy at gagawa na naman sila ng mga usal para dito. So, wag po kayong magpapatato ng sakyant ng hindi po legit o lehitimo na sakyant master. So, kung kinakailangan doon kayo magpatato sa mga Thai monk o mga shamans na nagmula talaga sa Thailand. Kasi baka gayahin na naman yan ng mga Pilipino at gagawin naman kabuhayan. So, kahit pa magpatato kayo ng ganyan, gayahin nyo yung mga symbols, pero kung hindi alam ng master o ng nagtato ano yung symbol na yon o ang kata o ang usal sa symbols na yon, useless pa rin. Kasi habang tinatatuan kayo ng sakyan, paulit-ulit na minamantra ng master yung usal para sa simbolo na yon. Ang isa sa mga sikat na personalidad sa Hollywood ay nagpatato ng sakyan. At yun ay si Angelina Jolie. So tignan natin yung mga tattoo niya kung para saan at kung ano ang meaning. Kasi alam naman natin na successful si Angelina Jolie sa kanyang career bilang artista. Mga migs, tignan natin yung tattoo ni Angelina Jolie. Sa tingin ko may mga iilan dito na sakyant Yung iba hindi ako familiar. So tignan natin. So yung number 3, so diretso na tayo sa number 3 kasi ito Buddhist na to So Buddhist incantation, so dedicated sa kanyang anak.
So, kata or dasal ng Buddhist. So, number 4, Buddhist temple design. So, disenyo ng isang templo, reminding wearer to have mercy on oneself and others. Nire-remind yung tao na maging maawain sa iba. So, yun yung symbolism ng sakyant na yan. At yun din yung parang energy na ibibigay sa'yo. So, magiging maawain ka. Number 5, mantra said to bring luck and wealth. Yung sa gilid doon, number 5. So, yun yung mantra daw na nagbibigay ng swerte at kayamanan. So, sa tingin ko, umiepekto kasi si Angelina Jolie, may panahon talaga ng kanyang career na grabe, sikat na sikat siya. Daming pera niya nun. Tapos, number 6, grid design representing 4 continents and 4 elements, earth, water, wind, and fire. So, ayun. So, sa tingin ko, yun lang yung tatlo na medyo related sa sakyant. Hindi ko alam yung iba kasi hindi naman ako expert pagdating sa tattoo Mga migs, doon daw sa bansang Thailand, minsan sa isang taon, meron daw tinatawag na Sakyant Tattoo Festival. So, doon nagtatagisan ng lakas at nagpapakita ng galing yung mga taong may sakyant. So, pinapasapi nila sa kanilang sarili ang kanilang mga spirit guides o mga spirit guides ng kanilang tattoo. So, panoorin natin. Parang super saiyan So habang nag-uusal yung master, nag-uusal yun ng high vibration na words para magising or matawag yung mga spirit guides ng sakyan. So yung iba ay parang nawawala sa sarili. So para sa akin bilang tao na naniniwala kay Jesus Christ, so sa tingin ko delikado na bigyan mo ng pahintulot ang mga espiritu na sumapi sa katawan mo. So ito, opinion ko lang to So tingnan pa natin yung iba pang scenes. Ayan nawawala sa sarili. So yun yung sinasabi kong delikado kasi baka maging violente ka at masaktan mo pa ang sarili mong pamilya. So yan lalo na pag meron kang bata. Kaya nga yung pinapayo ko sa inyo, wag na wag kayong magpapatato ng sakyant kung hindi lehitimo na master. Baka gayahin lang yan ng mga Pinoy, magtatato-tato sila ng ganyan, gagayahin nila ang design tapos gagawa sila ng usal na hango sa Pinoy occult. Nako, delikado yan. Baka elemento pa ang sumapi sa'yo. So, yun. Pag nagpapatato kayo ng sakyant, doon talaga sa lehitimo na sakyant master. So, yun yung payo ko sa inyo. So, kung magpapatato kayo ng sakyant, doon talaga sa lehitimo. Kung maaari, doon sa mga taong taga-Thailand. Kasi meron namang pumupunta dito sa Pilipinas kapag maramihan yung nagpapatato ng sakyant. So, nag-i-stay sila dito sa Pilipinas sa mga ilang linggo. Tapos, nagtatato sila. So, hindi ko lang alam kung magkano yung bayad. So, mga migs, yan lang po muna sa ngayon. I hope nagustuhan nyo ang video ito. And please, paki-subscribe po, paki-like ng video, at paki-share ito sa mga kilala niyo. So, yun lang po. Thank you.